At ngayong araw na ito mga kanuli, kung natatandaan nyo, at meron kami pinuntahan sa ospital. Dumating galing Masbate. Parang kapatid ko na yan, best friend ko. Talagang siya lang yung bumubuhay sa amin. Hanggang doon na lang siguro ang ano niya, ang buhay niya. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alis sa kalam. Yo! Yung mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, at ngayong araw na ito mga kanuli, kung natatandaan nyo, yung ginising ako ni Palawan ng hating gabi, at meron kami pinuntahan sa ospital, at nabutan pa nga kami nung bagyo nun. Halos nag-uumpisa na yung bagyong ano nun yung Juan. At kinaumagahan nun mga kanuli, ay dahil nga sa natubuhan siya, kinaumagahan nun ay talagang hindi na kinaya, no? Para at least, para mas makilala nyo, ang nakakilala talaga nun ay si Kuya Joel. Dahil sa kumpare niya yon mga kanuli. Ayan, andito si Kuya Joel. Ayan. Ano Kuya Joel, paano mo naging kumpare? Ano pangalan mo na nun? Si Leo de la Cruz. Ayan, so paano mo siya naging kumpare? Ganito yan, nung dyan ako sa sentro nun. Tatrabaho lang ako sa busing ko. Tapos bigla yan dumating galing Masbate. Tapos pinakilala sa akin ni ma'am, yung boss ko dati. Si Kuya mo Joel, trabador ko. Tapos sabi ni ma'am na yan, ito pinaaral ko to, nakatapos na mula yung maliit pa. Tapos hanggang sa na high school, pina-college ni ma'am yung boss ko. Kaya doon kami nag-umpisa na nakilala ko siya bilang kapatid ko na. Ay, ibig sabihin, may nagpaaral sa kanya hanggang sa makagraduate siya. Yung inalagaan niya ngayon dyan, yung lola niya nagpaaral sa kanya, namatay na yun eh. Tapos, bali yung nagpaaral sa kanya ay kaano-ano mo? Bali, yun, trabador lang ako. Trabador ka doon. Trabador lang ako. Mabait yun, si Ma'am Sion na Darag. Saka yung si Sir Ponciano Darag. Ayan. At doon mo na siya tinuring bilang magkapatid, kumpare, kaibigan. Alos tumagal ako ng 15 years. 15 years kami nagsama-sama doon. Hanggang sa nakapunta siya dito. Pero bago pa noon, kinuha ko siya ng ninong ng anak ko. Naging kumpare ko siya kasi matagal na kami sama-sama doon sa kanila. Pagkatapos nung magpapabinyag naman siya papabinyag naman siya ng anak niyang panganay na babae, kinuha naman ako ulit niyang magninong sa kanya. Kumbaga talagang tunok sa puso yung pagtanggap sa akin. Parang kinuha ko nga siyang ninong, tapos nung binyag ang anak na, kinuha rin akong ninong ng anak. Kaya ganun ang samahan namin hanggang sa ngayon dito. Nung sabi niya sa akin, kasi namatay na yung boss ko, saka yung lola niya. Hanggang sa naghanap siya ng lupa na matitirikan. Tapos sabi sa akin, Kuya Joel, pwede ba akong tumira doon sa lupa mo? Sabi ko, tanong ko muna kako yung mama ko, kasi kahit sarili ko na yun, magtatanong din ako doon. Nalaman din nila mama na mabait naman yan si Leo. Kaya napunta siya dyan. Abang ka kung hindi pa namang kailangan ng anak ko ng mga lupa, dyan muna kayo. Ito nga nangyari, dinala ko sa halos ngayon hindi ako makapaniwala ng ganyan. Nung bago yan, naisugod na rin siya sa ospital, di ba? Yung mga una pa noon. Yung una pa noon, laging ako din ang niya tinatawag. At nakasurvive siya noon, no? Nung una niyang pagpunta sa ospital, yung unang naging findings, yun, bali ang sabi nun, yung mataas yung creatinine. Tapos sabi sa akin nun, kawawa naman kay Joel yung anak ko, mga bata pa, may iwan. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang magkasalita ng ganyan kasi may gamot pa naman, may doktor. Tapos sabi ko, magpa-second opinion ka sa ibang doktor, baka kako medyo mali yung pagkano. Yun, niwala sa akin na nagpa-second emotion nga din sa doktor na iba. Yun, gumaling siya. Tapos yung itong huling-huli na nung pinatawag na tinawag ka ni Palawan. Sinugod. Ng hating gabi. Yun pati dapat kung naagapan. Sabi nung asawa niya na Bim, dalhin kita sa ospital. Siguro iniisip yung gastusin sa ospital. Ayaw, wag na kasi kaya ko pa naman. Nung ating gabi na sinugod natin, yun pala malala na.
Bali heart attack na yung nangyari sa kanya. Bali doon nga ay tinubuhan siya. O tinubuhan. Tinubuhan siya na siguro na madaling araw hanggang umaga. Anong oras siya yun nga, nawalan ng hininga? Bali ano yun, basta dinala ko doon ay namin ninuno yung panganay ko. Yung sasakyan noon ng motor lang, dinala namin ng alas 12 ng gabi. Tapos namatay siya, tumawag sa akin yung asawa, Kuya Joel, wala na si Leo. Mga alas 6. Alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga. Alas 6:10. 16 ng umaga siya nawalan ng buhay. Ayan. Bali ang naiwan na anak is dalawa. Maliliit pa. Maliliit pa. Grade 4 yata yung panganay, tapos yung pangalawa, yung bunso, nursery. So maliliit pa talaga. So ang asawa niya ay bahay lang talaga. Sa bahay lang talaga yan. Ayan. Kaya wala siyang trabaho, kaya nandun din yung tulong ko kahit wala ako yung mga linalakad sa wala rin akong pera. Yung kakayanan ko na lang na i-guide kung saan magandang yun na lang bilang tulong ko sa kanya. Ayan. Tapos Sa asawa ngayon, yun nga, ilang araw na nakaburol ay may inaantay, no? May inaantay yung anak din ng yung lola niya nasa ibang bansa. Ang sabi daw magpapadala. Pero siguro nag-usap sa tatlo yun na magkapatid. Siguro nag-usap-usap na may daw magbibigay din. Mag-aambag-ambagan. Mag-aambag-ambagan. Kaya lang hindi ganoon talaga talagang malaki-laki ang halaga. Malaki-laki ang halaga. Kaya sabi ko sa asawa niya, kung may is-is ka, lakarin mo na kasi matagal pa yan. Baka nailibing na, di pa nakukuha. Kaya sabi ko, kung sino malapitan, lumapit kayo. Ayan. Bali, yun na lang yung pinaka sabi ko sa asawa niya, saka yung sa biyanan ni Leo. Ayan. So ay mga kanuli, no? At mamaya punta kami ni Kuya Joel doon sa kanilang bahay. At kausapin natin, maagya lang siguro yung may bahay, siguro yung ibang mga kapatid. At alam niyo naman mga kanuli, pagka ganyan may mga pangangailangan talaga yan kasi siyempre yan, yung may agahan, tanghalian, hapunan, at meron pang ibang mga gastusin abang naandyan. At siyempre malaki-laki rin yung yan, yung kabaong, no? Yung yan. So tingnan natin kung ano ang magagawa, no? So for the meantime ay punta muna kami ng sentro para siguro kasi wala diyan sigurado mga sibuyas diyan, kaunti lang. Mga sibuyas, bigas siguro. Yan ang bibili namin ni Kuya Joel. Abangan niyo mga kanuli ang pagpunta namin doon. Hindi na mapaniwala kasi parang na yan eh. Parang kapatid ko na yan, best friend ko. Yung sabi ng asawa niya na, Kuya Joel, wala na sila eh. Iyak na ng iyak. Sabi ko, pupunta ko dyan kung ano magagawa ko. Kaya, ito sabi ko nga sa'yo, Kuya Noli, hindi mo na makakatrabaho doon sa bahay ni Talin. I-assess ko muna yung mga kumpare ko para maganda naman yung yun lang po. Sana po may magandang loob ko, matulungan din natin yung kumpare ko. So ay mga kanoli, no, yung tama yung sinabi ni Kuya Joel na wala man akong may ambag, yung kakayanan ko na lang, yung sipag ko na lang ang maitutulong ko. Siguro mga kape, asukal. Sigurado malakas yan sa asukal. Malakas yan sa asukal.
Kita na siguro. Maya. Ibab yata ang kailangan yan, no? Ibab ba? Oo, kaya. Yan na lang engine. Agreement ko. Yung dito sa ata. Ano ito? Huwag niya, baka mamali tayo. Sila lang. Ito yung Mamamali tayo. tubig. Ito. 30. Okay. Ayan po, at meron na rin yata mga dumating doon na ano, mga kapatid, mag-anak, no? Kaya lang yung iba ay galing pa yata ng Palawan. So, magbabarko yata, no? Kasi mataas daw yung ano, mahal yung pamasahe sa ano, sa aeroplano. Ayan. Alright, punta kami ng palengke at bibili ng bigas. Makikiran po. Boss, makikiran lang boss. Thank you. Hindi dito. Alright, nandito na tayo sa bigasan. Yan si ate. Uy, meron na kayo dito yung ano, 25 kilos? Meron na, yung kanya. Ayun.
tatay ko. Isang 25 kilos. Ayan. Magkano? Isang 25 kilos. Ay, isa lang. Isa lang naman. Oo. Gusto tayo marami. Tayo. Alin yan? Ito na lang. Kasi tagdaganan nyo, walang ano. Pero isang ganito. 45 kilos yan. Oo, Ayan. Magkano? 1-3. 1.3. Alam ko, 1.250. Tinaas na talaga. Kung pwede sana. Ano kasi, yung walang biyahe. Sarado 1.3. 3, 4, 5. Thank you. Wala, ako na. Thank you, thank you. Ay. Oo. Sa gitna. Relief daw. Yan po mga halagang 200. Napay. Ang ano nila mamayang gabi pang ano sa kape. Salay si Dugong. Ulog sa rumah. Diretso, diretso. Diretso. Katugati bidang. Sa kumpare ni ano ni Kuya Joel. So magsalamin ako kasi baka mamaya may iiyak eh. Dito ako kay Joel, pantabmil lang. Ayan, wala tayong pantabmil. Ayan, let's go. Baag ko yan magtangis. Unahan si Kuya Joel. Ayan. Ayan. Le. Le. May ka. Le na. Ay, ito kapatid. Kapatid yan, ito kapatid. Ito kapatid din. Ito kapatid. Ito ka. Oo. Ayun si ate. Bali yan nga, dito sila nakatira sa ano, sa lupa niya nun kay Joel.
So, merong naiwan na dalawang anak. At babae lalaki. Babae, lalaki. Tapos ito, dalawa yata kapatid. Ayan. Pamangkin nila yung ano, nakaitim. Pamangkin, nakaitim. So, yun te, at na ano nga, nung nakarang araw, dahil pumunta rin kami sa ospital noon, tapos ayun, nabalitaan ko na si kuya ay yun na nga, lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan lang kung paano tayo kukunin. At siguro yun na talaga ang rason, or hanggang doon na lang talaga siya. At bago yan ay meron nagpaabot ng ng magagamit nyo rito. Meron dito, buksan mo na lang, bigas, tapos meron pa dyan sa loob ng karton, kayo na lang magbukas. Yan. At bali galing kay Kuya Albert. Ay, baka tayo may gusto kayong sabihin. Salamat po kay Kuya Albert sa tulong. Kasi talagang hindi ko alam ang gagawin. Talagang siya lang yung bumubuhay sa amin. Ayan, kasi si ate ay bali sa bahay lang. Si kuya talaga yung naghahanap buhay sa kanila. Kaya ngayon, ang medyo mahirap, mas mas mahirap ang sitwasyon kasi si ate na lang talaga ang bubuhay doon sa dalawa niyang anak. At meron pa silang inaantay, no, yata magulang, kapatid. Tsaka kapatid ko. Magulang, kapatid, galing ng Palawan, no? Palawan po. So galing ng Palawan. So ito ay pangalawang araw na yata ngayon dito. Nung mga unang araw, doon siya sa may, alam niyo yung may nirerentahan na na para sa ganyan. Kaya lang masyadong mataas nga yung yung presyo per day is 2.5. So nagkaisa sila na dito na lang at hanggang sa mailibing. Ayan. Ilan taon na si kuya? 46 po. Bata pa pala, 46. Kaya lang heart attack, no? Baka rin, pagod din siguro sa trabaho, no? At ayun, parang ayaw ko na muna masyadong tanungin kasi talagang kahit sino naman kaya nga nagsalamin ako eh. Ayun te, siguro tatagan mo na lang siguro yung tatagan mo na lang siguro ang loob mo kasi kung naalala mo noon nung bago pa lang kayo magsama at nagkaanak ay talagang na-challenge kayo na mag-asawa. So ngayon talagang mas matindi ang challenge na harapin mo kasi ikaw na lang mag-aasikaso sa mga anak nyo, lalo sa suporta ng mga kapatid mo. Talagang mas challenging talaga ngayon kung paano mo siya papalaki yung dalawang anak. At syempre yung pag-aaral nun ang medyo mahirap talaga. So yun lang siguro. At ipakita natin si Kuya Bagya. Hindi ko na lang tutukan ng camera kasi baka meron silang mga kamag-anak na sa mga malalayo. At least nakita Bagya, no? Ayan. Ayan si Kuya. Taba pa siya dun sa picture. Ay, ito anak to. Hindi yung panganay niya. Panganay. Panganak. Dito, Obi, upo ka, Bi. Upo ka dun, Bi. Ayan si Kuya. Ayan, Bi. Ilan taong ka na, Bi? 9. 9 years old. Anong grade? 4. Grade 4. Alam mo na yung nangyari kay papa mo? Opo. Anong nangyari kay papa mo? Napa-heart attack. Napa-heart attack. Tanggap mo na. At least na nasilayan mo siya. Na umabot ka ng 9 years old, no? Hanggang doon na lang siguro ang niya, ang buhay niya. Pero maging mabait ka kay mama mo, ha? Huwag kang pasaway kasi ikaw yung panganay, ikaw ang magiging katuwang ni mama mo dito. At yung isa mong kapatid. Ano yung mga utos niya, pinapagawa, kailangan mong sundin lahat kasi para hindi mahirapan si mama mo. Ayos ba yun? May gusto kang sabihin ba sa nagbigay nito? Thank you po. So ayun mga kanoli, no? Ayan si Kuya. So mga ilang araw pa siguro yan. At ito yung
Ayan, so ito bali kay Kuya Joel to na ano na lupa pinaterik nga sila no. Ayan. Shout out kay ate. Te, may gusto ka bang sabihin, te? Salamat po Mm. sa mga binigay niyo po. Mm. Ayan. So, wag na natin masyadong tanungin si ate kasi talagang iiyak talaga yan. Kaya hindi ko na masyadong nilaliman yung ano. Oh, ito kapatid din. Ah, ito kapatid. Oh, hello, te. Taga saan kayo, te? Dito din po. Taga dito rin. Oh. Taga rito rin pala si ate. Sinong panganay siya? Si kuya? Ano siya po? Bunso to, bunso. Ay, Babae. ay, ito bunsong babae. Ilan kayo magkapatid, te? Pito po. Ah, 7 ilang babae. 4. 4 na babae, 2 lalaki. 2 lalaki. Oh, di ba? So, yan mga kapitbahay, mga ano. Yan si ate. Si ate, ito, pamangkin. O, te, mag-hi ka muna, te. Taga saan kayo, te? Masbate. Ah, galing pa kayo ng Masbate mismo? Ay, hindi po, nagbo-board po sa UWAS. Was Albay. Nag-aaral kayo sa UWAS? Ah. Nag-aaral pala si ate sa... Yung iba nag-aaral sa Pili, sa Naga. No, iba mga taga Masbate. Sa Masbate City o Burias? Masbate City. Burias lang. Ah, Burias. Mag-hi mo. Talaga. Para namumukhaan ko to. Oo. Kasi nag-ano nga ako sa Burias. Nag-ano nga ako. Nag-ano rin ako dun. Nagtira. Oo. Bali kayo, magkapatid. Magpinsan po. Ah, magpinsan kayo. Ah. Bali si kuya, tito. At buti nakarating kayo dito. Opo, kanina lang. Ah, kanina lang. Saan kayo sumakay? Pasakaw. Ano lang po, nang pati lang sa motor. Ah, galing uwas. Ah. Kala ko nagbangka kayo. Yan si ate. Anong year mo na? Second year college. Ikaw? Second year din po. Second year college. Ba't mahihain kayo dito? Dapat dito kayo sa labas. Mahihain sila eh. Oh. Ikutin natin bagya mga kanol eh. Ayan. So yan, siyempre merong ano, meron yan yung para pagka umulan ay hindi mapuputik. Saka pag may mga bisitang dumating. Ayan, panggatong. Ayan, si kuya nga eh, nagluluto na. Nag-aasikaso na kasi walang kuryente. Mag-alas 5 na, 10 minutes na lang. Ayan. So yan, so pas mo na. Ayan, dito sa maluwag na to. Dito kasi siya nag-aalaga ng manok. Ayan, dito siya na may mga nakataling manok. Ano raw, stress reliever. Ayan. Ayun. Ate Mayang, kapitbahay mo. Ano naalala mo kay kuya? Hindi ako sa Timayang. Ito ba? Ano naalala mo kay kuya? Mamimiss namin siya pagka umaga, papasok sa trabaho. Pakain muna siya ng manok. Mamimiss ka namin, Kuya Leo. Leo, mamimiss ka namin. Pag nagsasagog ka, tara Leo. Tarate, sabi man. Kaya yun, pag nagsasagog, doon ko lang siya nababayan. Pag nag-iigib lang. Oo. Sabi nga nila dyan, pag nag-iigib din law. Pag nagsasagog lang, doon ko lang siya nababayad. Kaya pag nakita ko, tara yung. So yung mga kanuli, ito, alas 5 na no, 5 minutes na lang. At syempre maraming salamat kay Kuya Albert no. Kaya nung sinabi ko ay nagbigay nga siya ng 4,000 at ang sabi niya ay bahala ako kung saan ko gamitin. Ano? Ay yun. So sakto ay diyan natin gamitin kasi mas kailangan nila yan eh. Kaya ano talagang at least salamat Dugong. Ay makatulong sa ano nila sa pang araw-araw. So ayun mga kanuli at maraming salamat po muli no sa inyong lahat. At hindi ko na masyado tinanong kasi nga ay alam naman natin pag ganun iiyak so baka mamaya mahirapan huminga or mamaya maano ang puso no. So yun lang po at kami ay nakikiramay sa inyo no mga kanuli. Ayan, bye bye.